Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga pag-ibig na dumarating ng tahimik at may mga pag-ibig na dumarating na parang bagyo. Bago pa man siya tawaging hurricane, si Lila Monteverde ay isa lamang dalagang ikinulong sa ginto at panuntunan. Lumaki siyang may tamang nangiti, tamang postura, at tamang kapalarang ipinili ng iba. Sa bawat misa, sa bawat handaan, paulit-ulit niyang naririnig kung sino siya dapat maging, ngunit hindi kailanman tinanong kung sino ang nais niyang mahalin. Sa isang lungsod na ang pag-ibig ay dapat may basbas, natutunan ni Lila ang sining ng katahimikan. Natutunan niyang itago ang mga tibok ng pusong hindi akma sa inaasahan. Dahil ang totoo, matagal nang may kulog sa loob niya isang pangalan na hindi maaring banggitin, isang damdaming bawal pagmasdan. At sa kabilang dulo ng lungsod, namumuhay si Amara sa ilalim ng mga kampana at dasal. Isang babaeng hinubog ng pananampalataya, sanay sa paglimot sa sarili para sa Diyos. Tinuruan siyang ang pagnanasa ay kasalanan at ang pag-ibig ay dapat may anyo at hangganan. Ngunit kahit sa gitna ng panata, may mga gabing hindi matahimik ang kanyang kaluluwa, mga gabing may kulang, may hinahanap, ngunit walang pangalan. Hindi pa sila nagtatagpo, ngunit ang tadhana ay marunong maghintay. Sa araw na dapat ay magiging kasal si Lila, sa araw na suot niya ang puting bestidang simbolo ng pagsunod, may isang desisyong isinilang. Hindi sigaw, hindi luha, kundi isang hakbang palayo sa altar. At sa hakbang na iyon, nagsimulang gumalaw ang hangin. Ang pag-ibig na ito ay hindi hihingi ng pahintulot. Hindi ito magpapakumbaba. Ito ay darating na parang bagyo sisira ng mga pader. Magbubunyag ng mga lihim. At magtuturo sa dalawang babae kung paano pumili ng katotohanan kaysa takot. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na ipinagbabawal, ngunit hindi kailanman napigilan. Tahimik ang loob ng simbahan, ngunit ang katahimikang iyon ay may bigat na kayang bumali ng loob. Nakatayo si Lila Monteverde sa harap ng altar. Suot ang puting bestidang puti sa mata ng lahat, ngunit para sa kanya, ito'y parang kasuotan ng isang buhay na hindi niya pinili. Ang mga kandila ay patuloy na nagliliyab, ang mga kampanay handang tumunog, at ang buong simbahan ay tila sabik sa isang salitang matagal nang napagdesisyonan para sa kanya. Sa bawat segundo ng paghihintay, mas lumalakas ang pintig ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa kaba sa kasal, kundi dahil sa isang katotohanang matagal na niyang kinikimkim. May mga pag-ibig kasing hindi kayang ipaliwanag at may mga katahimikang mas maingay pa sa sigaw. Tumingin siya sa paligid. Ang ama niyang tuwid ang likod, ngunit puno ng utos ang mga mata. Ang ina niyang may ngiting pilit, parang nagmamakaawa sa pamamagitan ng katahimikan. Ang mga bisitang nakadamit ng pormal, handang magpalakpakan sa isang buhay na inaakala nilang tama. Huminga si Lila ng malalim. Sa loob-loob niya, may tanong na matagal nang sumisira sa kanya. Kung magsasabi ako ng oo ngayon, kanino ako magsisinungaling, sa lalaking kaharap ko o sa sarili kong matagal nang nagmamakaawa? Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit. Dahan-dahan niyang inabot ang belo sa kanyang ulo at ibinaba ito. Isang simpleng galaw, ngunit sapat upang mabasag ang katahimikan ng simbahan. May mga hiningang naputol, may mga bulungang hindi napigilan. Isang hakbang ang kanyang ginawa palayo sa altar. Dalawa. Bawat hakbang ay parang paghuhubad ng isang pangalan, isang papel, isang hinaharap na hindi kanya. Ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya, ang bigat ng paghuhusga, ngunit mas mabigat pa rin ang pakiramdam ng pananatili. Pagdating niya sa pintuan, sandali siyang huminto. Hindi dahil sa pagdududa, kundi
dahil sa paggalang sa sarili isang tahimik na paalam sa babaeng dati niyang kinulong. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng hangin, malaya, walang tanong, walang utos. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa niya alam kung saan siya pupunta, alam niyang hindi na siya babalik. Sa labas ng simbahan, nagsimula ang unang galaw ng isang bagyong hindi pa pinapangalanan. Hindi agad humupa ang ingay ng simbahan nang tuluyang mawala si Lila. Monteverde sa paningin ng mga tao. Ngunit sa labas, sa ilalim ng araw na walang pakialam sa kasalan o panata, naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Tanging tibok ng puso ang kanyang sinusundan. Ang lungsod ay tila nagbago ng mukha habang siya'y lumalayo sa pamilyar na mga kalsada. Ang mga bahay ay naging mas dikit, ang mga ilaw ay mas matingkad kahit araw, at ang mga matang nakatingin sa kanya ay hindi na nagtatanong kung sino siya, kundi kung hanggang saan siya handang lumaban. Dito nagsisimula ang distrito, isang lugar na hindi binabanggit sa mga sermon, ngunit kilala sa mga bulong. Lugar ng mga babaeng itinaboy ng pamilya, ng mga lalaking itinakwil ng simbahan, at ng mga pangarap na hindi pinayagang mabuhay sa liwanag. Naramdaman ni Lila ang bigat ng kanyang kasuotan. Ang puting bestida ay naging kakaiba sa gitna ng makukulay na ilaw at madidilim na anino. Ngunit imbes na hiya, kakaibang tapang ang umusbong sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala siyang kailangang gampanang papel. Isang babaeng may matang sanay sa gabi ang lumapit sa kanya. Si Rosa matikas ang tindig, kalmado ang tinig, at puno ng karanasang hindi na kailangan pang ipaliwanag. Hindi ka taga rito, wika ni Rosa. Hindi bilang tanong kundi bilang katotohanan. Hindi rin ako taga roon, sagot ni Lila. Sa simpleng palitang iyon, may isang pintuang bahagyang nagbukas. Ipinahiram ni Rosa kay Laila ang isang silid maliit, payak, ngunit walang tanong. Sa salamin, unang beses nakita ni Lila ang sarili ng walang belo, walang apelidong bumibigat sa balikat. Isang babae lang, pagod ngunit gising. Sa gabing iyon, pinalitan niya ang bestida ng damit na hindi puti. At habang hinuhubad niya ang kasuotang sumisimbolo ng pagsunod, unti-unti ring nahuhulog ang takot. Sa labas, patuloy ang ingay ng distrito, tawa, sigaw, musika, buhay. At sa loob ng kanyang dibdib, may isang pangalan na hindi pa niya kilala, ngunit marahang kumakatok ang tadhana. Sa distritong ito, isinilang ang bagong anyo ni Lila. Hindi pa tinatawag na hurricane, ngunit ramdam na ang paparating. Sa kabilang dulo ng lungsod, kung saan mas mahina ang ilaw ngunit mas malinaw ang mga panalangin, namumuhay si Amara sa loob ng mga pader na bato at katahimikan. Gigising siya bago sumikat ang araw. Pare-pareho ang galaw. Pare-pareho ang oras dasal, paglilinis, pag-aaral, katahimikan. Sa bawat araw na inuulit, tinuruan siyang ang kaayusan ay kaligtasan at ang paglimot sa sarili ay kabanalan. Ngunit kahit sa gitna ng katahimikan ng kumbento, may mga sandaling hindi matahimik ang kanyang dibdib. Habang naglilinis ng altar, napapahinto siya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa biglang pagbigat ng damdaming wala siyang maipangalan. May mga gabing nananaginip siya ng hangin na malaya, ng mga matang hindi niya kilala, ngunit ramdam. Tinuruan si Amara na ang pagnanasa ay tukso, ngunit walang nagturo sa kanya kung paano. Haharapin ang isang damdaming hindi marahas, hindi makamundo, isang damdaming tahimik ngunit totoo. Sa isang hapon, inutusan siyang maghatid ng pagkain at gamot sa distrito. Hindi siya nagtanong. Ang pagsunod ay likas na sa kanya.
Habang naglalakad siya papasok sa lugar na madalas ikinukubli sa mga sermon, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Parang may hinihila siyang tali na matagal nang nakatali sa kabilang dulo. Hindi pa niya alam na sa distritong iyon, may isang babaeng kakasimula pa lamang maging buo at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mundo, walang panatang mananatiling buo. Tahimik ang distrito sa oras na yon, hindi dahil natutulog ang lugar, kundi dahil nag-aabang ito. May mga sandaling kahit ang ingay ay tila humihinga muna bago muling sumabog. Bit-bit ni Amara ang basket ng pagkain at gamot. Mahigpit ang hawak na parang doon lang siya kumukuha ng lakas ng loob. Sa bawat hakbang papasok, dama niya ang mga matang sumusukat, ngunit walang ni isa ang humusga. Hindi tulad ng mga matang nakasanayan niya sa loob ng kumbento. Sa loob ng isang bahay na may bukas na bintana, may babaeng nakatayo sa harap ng salamin. Si Lila, wala na ang puting bestida. Nakasuot siya ng damit na simple ngunit may sariling tapang. Nakalugay ang buhok, lantad ang leeg, at sa mga mata niya ay may pagod na hindi sumusuko. Nag-cruise ang kanilang mga tingin. Isang saglit lang ngunit sapat upang mabasag ang kaayusan ng dalawang mundong magkaiba. Hindi agad nagsalita si Amara. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil biglang nawala ang lahat ng tinurong salita. Ang mga dasal na paulit-ulit niyang binigkas ay tila umurong, nagbigay daan sa katahimikang mas totoo. Si Lila ang unang nagsalita. "Hindi ka natatakot dito?" Tanong niya, hindi mapanghamon kundi mausisa. "Dapat ba?" Sagot ni Amara, at doon niya unang narinig ang sariling tinig na walang proteksyon. May dumaan na hangin sa pagitan nila, nagpagalaw sa kortina, parang lihim na saksi. Sa sandaling iyon pareho nilang naramdaman ang isang bagay na hindi maituturing na tukso, kundi pagkilala. Hindi nila alam ang pangalan ng isa't isa. Ngunit may isang katotohanang malinaw sa dibdib nilang pareho. May mga pagkikitang hindi sinasadya, ngunit hindi rin kailanman nagkakamali. Hindi agad umalis si Amara matapos ang unang pagkikita. May mga sandaling ang katawan ay nananatili kahit ang isip ay nagsasabing dapat nang tumalikod. Hawak pa rin niya ang basket, ngunit tila mas mabigat ito ngayon hindi dahil sa laman, kundi dahil sa katahimikang namagitan sa kanila. Si Lila ang unang kumilos. Lumapit siya ng isang hakbang, hindi upang sumakop, kundi upang makilala. "Para kanino yan?" Tanong niya, tinutukoy ang basket. "Para sa mga nangangailangan," sagot ni Amara. Isang simpleng sagot, ngunit sa tono nito'y may pag-amin na may mga pangangailangan ding hindi nasasabi. Nagkibit balikat si Lila, bahagyang ngumiti. "Lahat dito nangangailangan," wika niya. Iba-iba lang ang tawag. Tahimik silang naglakad sa loob ng silid. Walang nagtanong ng pangalan. Walang nagbanggit ng pinanggalingan. Para bang pareho nilang alam na ang mga impormasyong yun ay may bigat na hindi pa nila kayang buhatin. Habang inaabot ni Amara ang pagkain, napansin niya ang mga kamay ni Laila may bahid ng pagod, ngunit matatag. Mga kamay ng babaeng piniling tumayo kahit walang sumuporta. "Hindi ka bagay dito," biglang sabi ni Lila. Hindi ito insulto. Isa itong obserbasyon. "Hindi rin ako sigurado kung saan ako nababagay," sagot ni Amara. Halos pabulong. Sa sandaling iyon, may namuong katahimikan na hindi nakailang. Isang uri ng pag-unawa na hindi nangangailangan ng paliwanag. Sa labas muling bumalik ang ingay ng distrito tawa, yabag, musika. Ngunit sa pagitan nila, may isang sandaling hiwalay sa mundo. Bago umalis, huminto si Amara sa pintuan. "Salamat," sabi niya. Hindi malinaw kung para saan. Ngumiti si Lila. "Bumalik ka," sagot niya. Hindi ito paanyaya. Isa itong pangakong hindi pa binibigkas. Bumalik si Amara sa distrito kinabukasan. Hindi ito utos ng kumbento.
Hindi rin ito bahagi ng tungkulin. Isa itong desisyong tahimik ngunit malinaw. Sa bawat hakbang papalapit, mas nagiging mabigat ang kanyang dibdib hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na hindi niya pinangalanan. Nang makita siya ni Lila, walang pagtataka sa mga mata nito. Para bang inaasahan na niya ang pagbabalik. Akala ko ba hindi ka bagay dito? Pero ni Lila, hindi pa rin, sagot ni Amara. Pero nandito pa rin ako. Sa mga gabing bumabalik si Amara sa kumbento, mas humahaba ang kanyang mga dasal. Ngunit imbes na kapayapaan, mas malinaw niyang naririnig ang sariling tinig. Hindi na lamang siya humihingi ng gabay. Nagtatanong na siya. Laila, sabi niya isang gabi. Amara, sagot nito. Sa simpleng pagpapakilala, may nabasag na distansya. Ang mga pangalan ay naging tulay mula sa katahimikan patungo sa pag-amin. Hindi sinasadya ang pagdikit ng kanilang mga kamay, ngunit walang umatras. At sa unang pagkakataon, natutunan ni Amara na may mga dasal na isinasagot sa pamamagitan ng paghawak. Napansin ng distrito ang pagbabago. Ang hurricane ay may ningiting mas tahimik. Ang seminarista ay may matang mas buhay. And ang lungsod ay nagsimulang magbulungan. Mag-ingat ka, sabi ni Rosa kay Lila. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang bawal. Ito ay mapanganib. Dumating ang balita kay Don Rafael. Hindi ang distrito ang ikinagalit niya, kundi ang babaeng kasama ng anak niya. Hindi kita kayang itago, sabi ni Amara. Hindi rin kita kayang iwan, sagot ni Lila. Sa pagitan ng dalawa, may pagpiling kailangang gawin. Iniwan ni Amara ang kumbento. Walang seremonya, walang basbas. Tanging isang hakbang palayo katulad ng ginawa ni Lila noon. Nagwala ang lungsod. Mga pinto ang isinara. Mga pangalan ang sinira, ngunit magkahawak kamay, hinarap nila ang bagyo. May mga laban na hindi sabay na naipapanalo. Upang mailigtas si Amara, pinili ni Lila ang mawala. Umalis si Lila sa distrito. At ang katahimikan ay naging pinakamalakas na sigaw. Pagkalipas ng mga taon, nagkita silang muli. Mas matanda, mas sugatan. Ngunit mas totoo, hindi na sila bumalik sa lungsod na nanakit sa kanila. Pinili nilang bumuo ng tahimik na mundo. Hindi na tinawag si Lila bilang iskandalo. Tinawag siyang alamat. At para kay Amara, siya pa rin ang unang babaeng nagturo sa kanya na ang pag-ibig kahit bawal ay maaring maging banal. May mga pag-ibig na hindi isinulat upang maging madali. May mga pag-ibig na isinilang hindi upang humingi ng pahintulot, kundi upang ipaalala kung sino tayo kapag pinili nating maging totoo. Si Lila ay tinawag nilang bagyo dahil winasak niya ang katahimikang gawa-gawa ng takot. Si Amara ay tinawag nilang naligaw dahil iniwan niya ang landas na ipinako sa kanya. Ngunit sa likod ng mga pangalang ibinigay ng mundo, sila ay dalawang babaeng natutong mahalin ang isa't isa ng walang paumanhin. Hindi sila naging banal sa mata ng lahat. Ngunit natutunan nilang ang pag-ibig kapag totoo ay hindi kailanman kasalanan. At kung may mga bagyong muling darating, haharapin nila iyon hindi bilang alamat o eskandalo kundi bilang dalawang pusong minsang naglakas loob pumili. Sa mundong pilit kumikitil ng katotohanan, ang kanilang pag-ibig ang nanatiling buhay.